Kay Bato, gala-gala muna, mahingisda natin. Kababayan, makukulong na ako. Gala-gala muna sa mga hingisda nating kababayan kasi makukulong na ako. Bato, gala ng gala, oh. Nakaraan, nasa ano eh. Nasa bukuhan si Bato. Nakaraan, nasa bukuhan eh. Ngayon, gala-gala muna eh. Ayun, nakaraan, nasa bukuhan, no? Eto kung ano ang tinanim, ito maganda to. Ito. Saan ba yun? Ayan, ayan si Sarah nagtanim. Kung ano ang tinanim, ayan yung tinanim. Nagtanim, ito ang aanihin. Ayan ang aanihin. Ayan ang aanihin. Shimmy that light. Shimmy that light. Ayan, yan ang aanihin. Ampaw. Ampaw ang aanihin. Ngayon, dumako tayo dito. Irerebat lang natin etong pagkatanggal daw. Mabuti daw ang relasyon mabuti daw ang relasyon ni Digong kay Lenny. Totoo ba yan? I'm not only apologizing, I'm firing her. And I said, when? Now. So I asked him if I could announce it. Yes. That would be my departure message. Sabi ni Panelo, puro batikos lang daw si Robredo sa drug war ng gobyerno. Wala naman daw siyang nailatag na solusyon. Kala ko ba mabuti? At ngayon, nakananawagan kayo sa mga kakamping. Pero sobrang winalang niya nyo si Lenny Robredo. Anong sabi ni Duterte? Basahin mo na nito. Sabi mo na ni Panelo call outs dirty politics in BP Sara removal from NSC. Dirty politics? Sigurado ka, Panelo? Ano yung ginawa nyo ni Digong? Anong ginawa nyo ni Digong? Eto. Cabinet Secretary Leoncion. Ay, sino to? Mamulalain ba to? Ay, thank you, thank you. Parang Eduardo ba to? Si Parang Eduardo. Thank you, Parang Eduardo, Parang Eduardo ba yan? Thank you, Parang Eduardo. Ayan, confirm Sunday, President Rodrigo Roa Duterte ordered Vice President Lenny Robredo to desist from attending cabinet meeting due to irreconcilable differences. Ano po ibig sabihin sa Tagalog? Sabi po niya itong cabinet secretary, sabi daw po ni Digong na wag nang umattend sa mga cabinet meeting si Lenny Robredo dahil nga raw po sa magkasalungat na pananaw kay Digong. Tuloy pa natin. Utos yan ni Pangulong Duterte. And the reason is, there are irreconcilable differences between BP, Robredo, and the administration. Ebasco said in a phone interview on DCMM. Robredo Sunday announced that she will tender her resignation as Housing Secretary on Monday, noting major differences in principles and values. She said she received a text message on Saturday from Ebasco relaying the president's instruction
through his executive assistant Bongo for her decease from attending all cabinet meetings starting December 5. Ayan nga po. Kung tanggalan at tanggalan lang at walang yaan lang, mas walang ya po si Digong. Dahil ayaw po ni Digong na sumasalungat ka sa gusto niya. Oh. Kaya tinanggal niya si Leni Robredo at ang sabi nga ni Panelo, uulitin ko, I'm not only apologizing, I'm firing her. And I said, when? Now. So I asked him if I could announce it. Yes. That would be my departure message. Sabi ni Panelo, puro batikos lang daw si Robredo sa drug war ng gobyerno. Wala naman daw siyang nailatag na solusyon. Ayan na. So kung walang ya sa walang ya, wala nang tatapat kay Digong. Di ba? Kaya, ayan o, tignan nyo. Huwag na kayo mag-alala kay Sarah. Okay naman siya, ayan o. Kadiri. Kadiri, oh. Putik, oh. Piyona, eh, no? Nagkatawang piyona talaga to, eh. Oh, kadiri, no? Kadiri, oh. Putik, oh. Grabe, no? Tignan mo yung itsura noon. Ito yung without confidential pan. Itsura niya, oh. Without confidential pan yan, ha? Nung mayor pa yan. Without confidential pan. Ito, malapit to. Ito, ang baho daw ng ininga. Grabe naman to mga ano to. Grabe, BP Sara, ang baho daw ng ininga. Ito. Magalit si BP Sara, nagtakip kasi. Huwag ka nagtakip ng bunganga, nakaka-offend ka naman eh. Ba't gano'n? Ang baho daw ng ininga? Galit siya, oh. Galit siya. Amoy pusit pala yung hininga, eh. Grabe yung hininga daw ni Bibi Sara. Amoy pusit daw. Grabe naman kayo. Sobra naman kayo. Anong amoy pusit? Grabe naman kayo. Idugtong na natin to. Maganda to mga libag. Dito naman po tayo sa topic nating na all about Davao. Bibigyan ko naman po kayo ng update sa Davao na kung umambun po sa Davao. Ha? Pero ito muna. Mag-asawa sa Davao City pinagtataga ng sariling anak. Davao na naman. Ang Davao po, lagi natin tatandaan ang pinaka-safe city. Kaya kung gusto nyo pong hindi mataga, sa Davao po tayo. Kung gusto nyo pong ayaw nyo sa droga, sa Davao tayo. Ha? Sa Davao po ang the best city. Kaya kita nyo po itong balita na to. Sa Davao to eh. Tingnan nyo. Mag-asawa sa Davao, pinagtataga ng sariling anak. Davao yan eh. Safest city. Oh. Davao eh. 'Di ba? Very safe. You'll be ang team song po ng Davao, you'll be safe here. You'll be safe here.
Ito pa po, sa Davao. Ito pa, Davao. Ayan po, kita-kita nyo po sa Davao. Umambon. Maayos ang klima. Walang umambon na ng konti. Putik. Buba! Sir Roger, mabait. Salamat po. Sa Davao din po yan. Sa Davao din po. Umambon, sabi ko sa inyo, legit po sa Davao. Konting ambon. Nagsisip po sila. Napaka-high-tech po ng Davao. Sila po ang modern city sa buong mundo. Kaya nila mag-ship to normal land to water land. Eto pa po Faith Mint Green, maraming salamat po. Faith Mint Green. Ayan, kita po po. Sa Davao din po yan. Sa Davao po. Konting ambon lang yan Kita nyo naman po Sa Davao rin po yan. Konting ambon. Talagang grabe po. Water world talaga. At ito po malupit, sa may Matina po. Ito po sa may Matina po, lagpas tao, pusang ama. Lagpas tao. Ito na Lapit na lampas tao ang baha. Are now entering residence in Arroyo Compound, Matina Crossing, Davao City on Saturday, January 4. According to the rescuers from Barangay Matina Crossing, the water level inside the house is nearly waist high. Grabe po ambon lang. Ambon lang po. Ito yung Matina. Ito po, Sa Davao po yan. Mga Davaoenyo, gumising na kayo. Mga Davaoenyo. Gumising na po kayo. Tingnan nyo ang Davao, mukha kayong kawawa. Inuulol lang kayo ng mga Duterte. Tingnan nyo, konting ulan, lumulubog kayo. Mahiya naman kayo. Miski aso, patay. Tinutukhang. Sabi niya, Nyolo, may katunayan ka ba na ambon lang bumaba? Oo. Ayun. Wala pang ang ambon wala pang ambon. Tingnan nyo. May mga tao sa labas. Anong klase yan? Tama, Chupaeng. Nasa na 51 billion nyo? Maawa kayo mga tiga-Davao sa sarili nyo. Tignan nyo kung paano kayo ginagago ng mga Duterte. Kung paano kayo ginagawang mga inutil. Ang pagmamalaki lang sa inyo, nakakalakad kayo ng safe sa labas. Doon kayo mamuhay. Doon kayo mamuhay. Yun ang pagmalaki nyo. Yun ang pagmalaki nyo sa mga anak nyo. Nakakalakad kayo ng safe. Kasi nga nagbabangka kayo kaya safe. Doon kayo magpakaulol. Yun ang pagmalaki nyo sa mga anak nyo. Nakakalakad kayo ng safe. Kasi nga nagbabangka kayo. After 10 years, nakasubmarine na kayo, Davao. Tignan nyo yung lugar nyo. Kayo ang pinakamayaman na syudad. Ang daming pera sa Davao. Anong nangyari? Ba't ganyan? Hindi ba kayo nahihiya? Davaoenyo? Yung mga Duterte,
Ang bahay nila, tigda 2 swimming pool. Kayo, swimming pool yung buong lugar nyo. Huwapayag kayong ganyan. Ha? Sila tigda 2 swimming pool. Kayo, buong Davao swimming pool. Imagine niyo kung i-elaborate at i-analyze nyo. Hawak nyo ang 51 billion. Billion, hindi million. Billion. Kung may 51 billion ka, sabi nga namin sa inyo, dapat ang itsura nyo, mala Makati Ayala na kayo. Mala BGC. Hindi, Davao. Tignan nyo itsura nyo, maawa kayo sa lugar nyo. Inuuto kayo ng mga Duterte. Mga kurakot sa gobyerno, lumululo ng pera. Di ba? Dapat mala BGC na kayo. Mala Ayala, ang lalaki ng mga building. Pero anong pinagmamalaki sa inyo? Nakakalakad kayo ng safe sa gabi. Yun lang ipagmamalaki sa inyo. Samantalang yung nakakalakad ka ng safe sa gabi, ay gamparin naman talaga ng kapulisan. Natural lang naman sila na talagang dapat nagtatrabaho silang rumuronda. Diba? Oh. Pero sinasay ko kayo. Yun ang piniprenda nila, nakakalakad kayo ng safe sa gabi. Diba? Kawawang mga Davao. Kaya kung ako sa inyo, mag-Nograles na kayo. Nograles. Sumubo kayo ng mga bago. Sumubo kayo ng metalino. Sumubo kayo ng marunong maggobyerno. Hindi yung sindikato. Kung yan at yan ang magiging ng Davao, naku po, kawawag Davaoenyo, walang future. Tignan mo, lagpas tao. Hayop na ba sa inyo, lagpas tao? Ano ba yan? Bilyon ang budget sa inyo, lagpas tao? Susme? Ayan o. Oh. Oh. Hindi naman naaapaw yan tulay. Imagine niyo ba't ba umaapaw yung tulay? Siyempre, yung declogging nila, wala. Oh. Walang ginawa si Baste. Ang ginagawa ni Baste, humithit ng humithit. What's up? Yan lang alam ni Baste. What's up? Adik ang empleyado ko, 37 sila. Mga pulis ko, adik din. Ang daming adik sa Davao. Kasi nga Davao. Hindi kami tatawagin Davao kung walang adik, men. Oh. Yung congressman nyo, si Pulong, lalabas lang pag may bagong chismis. Makikisaw-saw lang. Pero hindi lumalabas yan para magkaroon ng bagong project sa inyo. Kita mo, inuulol kayo? Kita mo, inuulol kayo nila Pulong? Kailan nagsalita yan para tumulong sa inyo? Kailan? Wala. Pero pag may bagong chismis sa Quadcom, lalabas siya, maghahamon. Pero dyan sa Davao, wala siyang ginawa. Nagtayo pa ng 3 resort. Nagtayo pa ng 3 resort, ganong katigas ang muka. Oh. Yan ang mahirap. Diretso nyo lang yung kaibangan nyo, mga Davaoenyo. Diretso nyo lang.
Susunod, lubog na kayo lahat. Diba? Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma, Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impaktang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.